have a very quick review to make it personal and to, alam niyo po, ang setup ng ating pag-aaral is more intentional. Dito po sa ganitong uri ng pag-aaral, para rin po tayong nasa paaralan. Diba, ang paaralan ay intentional learning, ganun din po. Dito, hindi lamang po tayo natututo ng knowledge. Higit sa lahat, tumatanggap po tayo ng revelation. Mahalaga po ang knowledge, pero mas mahalaga ang revelation. Knowledge without application remains facts. But knowledge brings into our hearts, brings revelation, it change, it transform our life. Amen po ba? Naniniwala po tayo na ang salita lang ng Diyos ang may kakayanang baguhin. Kaya wala pong hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Kung minsan iniisip natin, parang wala nang pag-asa. Parang yung tao na to hindi na magbabago. Ha? Kahit si Satanas, galit dito. Parang iniisip mo, itong tao na to, parang wala nang natitira. Pero tandaan mo, walang hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat maliwanag ang sabi ng Panginoon, hindi babalik ang kanyang salita ng walang kabuluhan. Again, ang pag-aaral po natin, hindi lamang po tayo natututo ng information. Dito, mas nare-receive pa natin ang revelation. Kaya, to make it more intentional, tinignan po natin, pinag-aralan po natin to see Jesus or study Jesus in the four gospel. Ano po yung four gospel, mga kabiyaya? Matthew, Mark, Luke, and John. This is the life of Jesus. Dito po, nung siya po ay nag-start ng kanyang ministry, when he was 33 years old, nag-start na po ang kanyang ministry. Dito po sa 4 na libro na yan, titignan po natin, makikita natin ang mas maganda, makikita natin ang mas malalim. Si Jesus, at hindi lang natin siya makita sa kanyang salita, makita rin natin ang kanyang biyaya sa kanyang salita. Amen po ba? Pinag-aralan po natin, last Sunday, ano pong book? Book of Matthew. So pinaliwanag ko na po sa inyo ng mabilis yung dito yung overview rather, right? Yung overview ng 4 na yan. Matthew represents the picture of lion. Amen? So Mark represents the picture of ox, represents the serpent. Yung Luke represents yung picture being the Son of Man, bilang tao si Jesus. And yung John represents an eagle, represents being the Son of God. Now, balikan po natin ng mabilis. Pahapyaw lang po ha. Nag-start tayo, Book of Matthew. So, Book of Matthew, pinag-aralan po natin. Kailan siya isinulat? Sinulat po siya noong 50 to 75 AD. Maliwanag po. Si Matthew po ay isang tax collector. Just ano lang po, a reminder lang ulit, or a review lang. Okay? And after following Jesus' resurrection, siya po ay nagpatuloy. Siya po ay nag-mission. Nag-preach po siya sa lugar ng Palestine at nagkantang po siya. Ibig sabihin si Matthew po, bilang alagad ni Jesus, ipinagpatuloy niya. Sabagat ano sabi ni Jesus? Go and make disciples. Ginawa po yan sapagkat yan ay Great Commission. Now, tinignan din po natin yung tema ng libro. Naintindihan po natin na ang book of Matthew ay sinulat para sa mga Hudyo. At ano po ang book of Matthew? Represents Jesus as King of the Jews. Jesus ang hari ng mga Hudyo. So ang tema po ng libro na to ay Jesus is the fulfillment of the Old Testament prophecy. Si Jesus po ang katuparan ng lumang tipan. Lahat ng inihula patungkol sa lahat ng inihula mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan, si Jesus po ang katuparan. Kaya mababasa niyan to fulfill what the prophet said. Diba? Tanong ko po sa inyo, sinusundan niyo po ba yung ating flow ng pag-aaral? Very advantage po rin yan sapagkat kung nagbabasa rin lang kayo, at least basahin nyo, ito yung pinag-aralan namin last Sunday, Matthew chapter 1 hanggang 4. Ito yung mga mahalagang tagpo na nangyari. Right? At yung keywords po niyan ay the kingdom of heaven, Son of God, the church. So yun po yung mga keywords na mababasa natin. Now again, Jesus, when we read the book of Matthew,
it talks about Jesus as King of the Jews. Si Jesus ang hari ng mga Hudyo. At hindi lang po siya ang greatest, hindi lang po siya ang hari ng mga Hudyo. Siya rin ang ating hari. Amen po ba? Siya ang hari ng ating buhay. Jesus represents as King of the Jews. Kaya napansin niyo po, nung pinako nakapako na si Jesus sa krus, meron pong nakatatak doon sa itaas ng krus, di ba? Ang sabi, nagkamali daw. Eh, sinulat ni Pilato. At gusto ipabago ng mga Pariseo. Ang sabi ni Pilato, what I have written, I have written. Anong gano'n? Sa English, what I've written, I've written. Di na po binago. Ang nakalagay doon, si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Yun po, hindi po aksidente yun. Yun talaga ang kalooban. Sapagkat ang Matthew, nung sinulat po ito ni Matthew through the power of the Holy Spirit, ang kausap niya po ito ay ang mga Hudyo. Naliwanag po, last Sunday, tinapos po natin yung chapter 1 up to chapter 4. Now, mag-move forward na po tayo. But dito po mula sa chapter 1, 2, 3, and 4, remember last Sunday, marami po tayong natutunan. Kaya nga nakalagay doon, remember this. Ibig sabihin, kapag binasa po natin muli ang salita ng Diyos o kapag may nangyayari sa atin patungkol sa ating buhay at tayo babasa ng salita ng Diyos, mahalaga po. Tandaan natin, remember, ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan. Number 1, no matter how bad your past is, grace can change your future. Kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, kayang baguhin ng Diyos ang iyong hinaharap. Amen po ba? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, nilimot niya na ang ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Book of Psalms, as far as the east is on the west, ganon niya po nilimot ang ating kasalanan. Tanong ko po sa inyo, gaano po kalawak o gaano kalawak ang distansya ng kanlungan sa silangan? Gaano po? Magtatagpo ba sila? Hindi. Ganon po tayo nilimot ng Diyos ang ating mga nakaraan. Kaya gaano man ito kadilim, kung minsan binabagabag ka, kung minsan inuusig ka ng iyong nakaraan, tandaan mo, gaano man ito kadilim, babaguhin niya ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Always remember that. Come on, let's give Him praise. Palakpakan natin ng Panginoon. Sapagkat mahalagang maintindihan mo na ang nakaraan ay nakalipas na. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Wala na ang lumang pagkatao, lahat siya'y bago na. Kaya ang meron tayo ngayon ay yung present, yung kasalukuyan. At ang meron tayo ay ang biyaya ng Diyos para sa ating kinabukasan. Another thing to remember is Jesus fulfills the prophecy and gave us the assurance that God is with us. Inumpisahan po ng isugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak. Yan po'y mensahe sa buong mundo na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Mahalaga po ba? Ang sabi doon, He shall give birth to a son and you shall give him the name Jesus because He will save His people from their sin. His name shall be called Emmanuel, which means God is with us. Pwede mo bang tapigin ang katabi mo at sabihin mo, ipaalala mo sa kanya, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Anumang hamon ng buhay, amen po ba? Kung minsan, totoo naman, ang tao limitado lang. Kahit asawa, kahit kapatid, minsan nakukuwang iwanan. O ang magulang, kaya niya minsan maiwanan ng anak sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero ang totoo, ang Diyos hindi tayo iwan. Magpakailan pa man. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Merong assurance. Kasiguruhan po yan. Yan ay nakatalaga sa salita po ng Diyos. Remember, God is with us. And now, another thing to remember, doon po sa napag-aralan natin, sapagkat sa buhay natin, minsan din natin naiintindihan kung ano nangyayari. Basahin po nga natin, sabay-sabay, God is working in our lives. He knows what is happening to us.
And He will fulfill His promise to us that even the devil cannot stop it because He is omniscient. Pag sinabing omniscient, He is all-powerful. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam niya ang nangyayari sa atin. Kung minsan matagal natin pinag-pray, taon mo nang pinapanalangin, wala pang sagot. Tapat ang Diyos, mga kabiyaya. Ang sabi sa salita ng Panginoon, God made everything beautiful in His time. Maybe not your time, sapagkat kapag tayo nanalangin, minsan kagyat na gusto natin, answered agad. Ha? Minsan gusto natin, sagutin agad tayo. Totoo po, pinakikinggan tayo ng Diyos. Pero yung sagot niya, kung minsan kinakailangan din natin hintayin. Sapagkat sa tamang oras, nakita na ng Diyos na mas makakabuti sa iyo na ang sagot ay darating sa ganitong araw. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy kang manampalataya. Natandaan niyo ang pangako ng Panginoon? Diba? Last year lang, yun ang ating tema. 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Because through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Gaano mang karaming pangako ang pinangako ng Diyos sa atin. Kapag tayo'y na kay Kristo, mamahinga ka kapatid, yan ay oo. Tutuparin niya ng Diyos sa iyo sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Tapat siya sa atin. God is faithful and He will be forever faithful. Can we say amen? Another thing to remember nung si Jesus naman po in chapter 4, di ba? Tinukso si Jesus. Tayo rin ay dumaranas ng tukso. Marahil yung iba sa atin nadapa sa tukso paminsan, pero tandaan natin, Jesus teaches us how to overcome temptation by using the sword of the Spirit. The Rhema word of God never depend on your own strength. Just speak the spoken word, it is written. Ganun po tayo tinuruan ng Panginoon. Kung siya po bilang Diyos sa katawan ng tao, hindi niya po ginamit ang kanyang kapangyarihan at ang alam niya, ginamit niya po ang salita ng Diyos para ipaalala sa atin. Malalabanan natin ang tukso, hindi sa ating sariling lakas. Kaya natin pagtagumpayan to sapagkat nasusulat kay Kristo, tayo'y higit na mananagumpay. Amen po ba? Alright, let's go. Let's move on. Chapter 5 and to chapter 7. Ito po ang ating pag-aaralan. Ang Matthew po, mga kabiyaya, ipauuna ko na po sa inyo. Si Jesus po ay nagturo para sa mga Hudyo. At itinuro niya po, si Jesus po ay nagturo according to the law. Kasi mababasa natin mamaya, you shall not commit adultery, you shall not murder. Itinuro po ni Jesus ang kautusan. Mamaya, ipinauuna ko na po sa inyo. Baka mamaya, pastor, mixture yung tinuturo mo. Nagtuturo ka ng kautusan. Huwag mo na kayong mainip. Right? Makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Pero ipinauna ko na sa inyo. Kapag binasa natin ang Matthew, Jesus teach according to the law. Sino ang kausap ni Jesus? Mga Hudyo. Ano po tayo? Mga hintil. Hintil tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hintil ka. Ha? Diinan mo ng konti, hintil ka talaga. Para maintindihan mo na hintil ka talaga. Huwag naman iba na yung mabanggit mo. Medyo lambingan mo naman, hintil ka. Ha? So maliwanag. Si Jesus ay nagturo patungkol sa kautusan. Pero paano niya binuksan? Diba, nung si Jesus, matapos siyang bautismo, ma-after niyang tuksin, at sabi niya, Jesus, start to proclaim the kingdom of God. Sabi niya, repent, because the kingdom of God has come. Now, chapter 5, inumpisa po ni Jesus, the famous sermon on the mount. Diyan po, inumpisahan ng ating Panginoon. Sipin niyo, binuksan niya ang kanyang pagtuturo patungkol po sa tinatawag na the Beatitudes or dyan po sa Sermon on the Mount. Nakapunta po kami dyan sa Israel. Napakagandang lugar. The Church of Beatitudes, pinuntahan po namin yan.
Grabe, nung si Jesus po ay, dyan sa picture na yan, mamaya mababasa natin, Matthew chapter 5, start verse 1, makikita natin na si Jesus ay pumunta sa lugar, mataas na lugar, at siya po ay nangaral. Kaya pag tinignan mo yung picture, no, hindi ko na lang po nilagay dyan, pag nagsalita ka, parang may echo. Nakakita na po ba kayo ng lugar na gano'n? Di ba? Minsan sumigaw ka, parang naririnig nung may echo, di ba? Di ba, sabi niyo sa matataas na lugar, sumigaw ka, isigaw mo, ha? Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo, yan. Di ba? Sabi nila, isigaw mo yung, ganun po yung lugar. Medyo mataas, at sa gitna, sa gilid po nun, yung Sea of Galilee. Now, hindi ko na lang pinakita sa inyo yung picture. Baka sabihin nyo, lagi na lang pinapakita ng pastor. Maganda po yun. Ha? Pero alam nyo, talagang pag naniwala kayo, walang imposible sa Panginoon. Makakapunta rin kayo dyan. Amen? Matthew chapter 5 verse 1. Ito. Now, when Jesus saw the crowds, nakita niya po ang karamihan o mga tao, He went up on a mountainside. Yan yung binanggit ko kanina. And sat down. His disciples came to Him. Anong ginawa ni Jesus? Nung pumunta sa kanya, kanyang mga alagad, anong ginawa niya? He began to teach them. Isipin nyo gaano tayo kamahal ng Panginoon. Jesus loves to teach. Kaya tayo mga disipulo ng Panginoon, dapat po tayo ay always a learner. Dapat po, hindi tayo magkaroon ng attitude na alam ko na yan, narinig ko na yan. Hindi po, kung narinig mo na, di pakinggan mo ulit. Baka may bagong kapahayagan sa iyo. Jesus, tingnan nyo, His disciples came to Him and He began to teach them. Ito ang sabi ng Panginoon. Basahin po natin, the Beatitudes, ha? Blessed. Now, verse 3 and 4. Ang sabi ng Panginoon, nung tinuruan niya ng kanyang mga alagad, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Verse 5 and 6, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Verse 7 and 8, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Verse 9 and 10, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Verse 13 or verse 12, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Lahat po ng binanggit natin ay patungkol sa anong klaseng kaharian dapat namumuhay ang mga anak ng Diyos. We don't have enough time kung iisa-isahin po natin, abutin tayo ng rapture, ay ng second coming. Napakarami pong binanggit. Blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, blessed are the merciful, blessed are those peacemakers. Lahat po yun ay pagpapakita na kung saan inumpisa ni Jesus ituro sa mga alagad na ito ang nararanasan ng mga taong namumuhay patungkol sa kanyang kaharian. Jesus emphasized that living in the kingdom of heaven is different. Iba po. Hindi tayo kinakailangan mamuhay sa sistema ng mundo. Ang sabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God, sapagkat sa mundo maraming kaguluhan. Now, magkaroon po tayo dito ng word study. Yung word po na blessed dyan, ang Greek word po na ginamit dyan ay makarios. Meaning to say, ang definition po ay blessed or blessed, happier, fortunate. Okay? Literally, makarios, blessed, describes a believer in enviable position
from receiving God's provision, meaning favor, which extend His grace. Ibig sabihin po ng Macarius, not just happy, hindi lang basta masaya, masayang masaya. Amen po ba? You are happier than before. Naintindihan niyo po? That's what Macarius means. You are happier. Masaya ka. Bakit? When we receive God's grace, we live happier than before. Bakit po? Tanong mo sa inyo bakit? Ang totoo niyan, sapagkat nung tayo ay matagpuan ng biyaya ng Diyos at naranasan natin ang kanyang pag-ibig, ang ating buhay ay nabago. Taas nga po ang kamay, sino po rito ang naniwala? Binago siya ng Panginoon. Do you believe? At ang sabi po sa salita ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, for anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. Mga kabiyaya, tayo higit na masaya kaysa sa mga taong maraming pera. Iniisip natin, iniisip ng iba, kapag napakarami mong pera, masaya ka. Hindi po totoo yun. Meron pong tao, nakahiga na sa pera pero hindi masaya. Samantalang tayo, minsan walang pera, nakahiga, masaya. Pero ang pera natin, hindi naman ganun karami. Pero masaya tayo. Bakit? Alam natin, mabuti ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iwan. Hindi mo ba? Maraming tao talaga, hinihiga na lang ang pera, pero hindi masaya. Yun ang kasinungalingan ng mundo. Totoo ang pera ay mahalaga. Kung ayaw nyo ng pera, i-donate nyo rito sa church para makabili na tayo ng ating sariling paglalagyan. Pero hindi ibig sabihin wala tayong pera, hindi tayo masaya. Kasinungalingan po yan. Ang tunay na kasiyahan, alam mo, ligtas ka na. Amen po ba? Pinatawad ang iyong kasalanan. Ikaw ay walang sakit. Pinagpala ka ng Diyos. Napakarami mong ang pera, Yakult lang, bawal pa sa'yo. Ano nang iinumin mo? Batbat ka ng karamdaman. Totoo naman. O isa'yo mo yung mali-maliit ang pera, pero hindi ka makatayo. Puro ka dextrose, Trosdex, lahat ng tubo, nakatubo ka. Tanong ko sa'yo, ano magagawa ng pera mo? Wala. So, ang sabi ng Panginoon, mabalad ang mga taong namumuhay na alam nila ang Diyos ang kanilang buhay. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. That is what Macarius is. Masaya tayo. Kaya tayo dapat humingiti araw-araw. Tinatawanan din natin ang ating mga problema. Subukan nyo ang tawanan. Ha? Di kayo matawa. Bakit? Wala ba kayong problema? Kalooban ng Diyos maging masaya tayo. Amen po ba? Masaya ang mamuhay sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, hindi po ito patungkol sa pera. Natatandaan nyo, it's not about the money. It's not about the money. We don't need your money. Kasi numalingan kasi. Totoo naman, kapag nasa Panginoon ka, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Marahil, hindi mo lang nakikita sa ngayon ano yung nangyayari, pero mabuti ang Panginoon. Now, remember this, remember this. Through God's grace, we can experience true happiness by living according to the kingdom principles revealed in the Sermon on the Mount. Kingdom principles po, ang sinabi nga, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are you when people persecuted you because of me. Rejoice and be glad, ang sabi ng Panginoon. Why? Great is your reward in heaven. In the same way, they persecuted the prophets who were before you. Kung maintindihan po natin na sa biyaya ng Panginoon, ma-experience natin yung true happiness. Totoo po, happiness depends on happenings. Kaya ka masaya dahil may kasiyahan. Pero after ng kasiyahan, back to normal. Nakasimangot ka na naman. Pero kung may kasiyahan, pangiti-ngiti ka. Ang tunay na kasiyahan, tapos na kaganapan, nakangiti ka pa rin. At sinasabi mo, how great thou art. Hallelujah. Thank you, Lord, for loving me every day.
totoong nagkakamali ka, totoong nadadapa ka, totoong minsan alam mo sa sarili mo, hindi ka tapat, pero mahal ka pa rin ng Panginoon. That is true happiness. Makarios, meaning happy, blessed, fortunate. Alam niyo po yung word na enviable? Yun po ay, ang Tagalog po nun ay kinaiinggitan. Alam niyo, minsan may mga tao talaga na wala ka namang ginagawa, naiinggit sila sa'yo. Hindi dahil sa naiinggit talaga sila sa'yo sa kung anong meron ka. Siguro ang kinaiinggitan nila, grabe itong tao na to. Mas marami pong problema kaysa sa akin, pero lagi nakangiti. Masaya. Ha? Ako, dahil ko, nangungutang nga lang sa akin, pero mas masaya siya. Yun yung kinaiinggitan nila sa atin. Bakit? Kasi nakikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin na hindi nila matagpuan sa mundo. Amen po ba? Tanging sa Panginoon lang at sa biyaya niya. Palakpakan natin ang Panginoon. That is true happiness. That's why you need to live in the kingdom principle. Now, yan po yung verse 5, chapter 5, verse 1 up to 12. Now, let's go, jump po tayo sa verse 13 up to 16. Doon po, tinalakay ng Panginoon that you are the salt of the earth and you are the light of the world. Diba, ang sabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Wala na po. Diba? Now, mga kabiyay, gaya po ng binanggit ko sa inyo, we cannot fully discuss it, though I want, but because of time, makita po natin dito. Inahalin tulad po tayo sa asin. Ano po ba ang nagagawa ng asin? Tanungin ko lang po kayo. Pampalasa, preservation, tama po ba? So isipin nyo, dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng lasa ang buhay mo. At ikaw ay ginawa niyang asin. Para pag ikaw ay nasa sanlibutan, nalalasahan ng sanlibutan ng biyaya niya. Amen po ba? Nakikita ng mga katrabaho mo, nakikita ng mga tao sa paligid mo, maging sa mga pamilya mo, kaibigan mo, yung alat ng biyaya at yung tamis pala nun pag naranasan na nila. Ang ilaw, inaling tulad tayo sa ilaw. Meron bang nagsilbi ng ilaw at tinakpan? E di madilim din. Totoo naman ang ating buhay ay madilim. Pero nung natagpuan tayo ng Panginoon ang ating buhay, nagkaroon ng liwanag. Amen po ba? Parang nagkaroon ng saysay ang buhay mo. Mga kabiyaya, ako po, na inyong lingkod na nakatayo sa likuran na ito. Maaga po akong naulila sa mga magulang. Totoo po yan, God is my witness. I'm just telling it. At ang sabi ko nung nawala yung tatay ko, unay nanay ko po when I was 7 years old. Sumunod papa ko naman, alam niyo tatapatin, pagtatapat ko sa inyo, ang sabi ko nung bata ko, wala nang kwenta yung buhay ko. Gusto ko maging, alam niyo yung komando, do or die na lang. Sabi ko, wala na. Ano pang, sinong magkaano sa akin? Sinong mag-appreciate? Wala. Totoo po yan. Sabi ko, wala nang kwenta. Gusto ko nun maging ano ako, yung matapang na, sige, sabayan na, wala naman eh. Pero hindi pala. Hindi pala totoo. Hindi ko alam kung anong, hindi ko ma-explain ba't nawala agad sila. Pero mabuti ang Panginoon. Ginamit niya po ako. Dati akala ko wala nang saysay ang buhay. Pero nung marinig ko ang biyaya ng Diyos at ako'y hanapin ang kanyang pagmamahal, mga kabiyaya, hindi na po ako ito. Ang Diyos na nakikita niyo sa buhay ko. Hindi po ako perfecto. Hindi po. Walang perfecto rito. Sabi ko nga po sa inyo, kahit ang pangalan mo'y perfecto, apelido mo banal. Alias mo hindi nagkakasala ka pa rin. Pero tandaan mo, ang biyaya ng Diyos, kaya ka talagang baguhin. Gagawing ilaw ang iyong buhay upang makita si Jesus sa buhay mo. Ang mga nanay, galit sa akin dati. Bakit? Kaaway ko sila sapagkat sinasaktan ko yung mga anak nila, tatakbo ako, papahabol ako. Siguro ginagawa ko lang yun dahil gusto kong magkaroon ng nanay. Pero anong sabi sa salita ng Diyos? Ang mga walang magulang, si Jesus o ang Diyos ang ating mga magulang. Amen po ba? Mari ba natin palakpakan ng Panginoon? Let your light shine before me, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Again, remember this. God's grace empowers us to reflect His kingdom as the salt and
the light of the world. Yan po yung verse 16. Now, punta po tayo sa verse 17. Matthew 5:17. Andiyan ba kayo mga kabiyaya? Dala niyo po ba yung mga Bible nyo? Now, if you can, di nyo nadala, you can take picture para pag-uwi nyo sa bahay. In your devotion, if you want, para makasunod po kayo sa ating masayang pag-aaral. Tignan niyo po ang sabi ng Panginoon. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. At tandaan nyo, isa sa mga keywords ng Matthew, fulfill, fulfill, fulfill. Dito nga, binanggit ko na po kanina, na ang pagtuturo ng Panginoon ay patungkol sa kautusan. Itinuro niya ang kautusan. According to the law, He teaches His disciple. But ito ang magandang balita. Ang sabi nga ng Panginoon, akala nyo dumating ako rito para alisin ang kautusan o ipawalang bahala, to abolish. No, I have come to fulfill the law. Verse 18, for I tell you, sabi ni Jesus, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ipapakita ko po sa inyo. May binanggit po si Jesus, smallest letter. Even not the least stroke of a pen, maging yung isang kuwit lang. Lahat po yan ay kinakailangan ma-accomplish or ma-fulfill. Ang smallest letter po sa Hebrew alphabet ay Yod. Ito po yun, pakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po yung Yod, the smallest letter on Hebrew alphabet. Binanggit po ni Jesus yan, for I say unto you, till heaven and earth pass, not one jot or one little title shall in no wise pass from the law till it all fulfill. Kinakailangan lahat yun ay masunod o ma-fulfill. Yan po yung ang Hebrew picture po niyan ay open hand. Pag narinig niyo yung salitang Yod, di ba? Yud, He, Vav, He, Yahweh. Yud, He, Vav, He. Yung Yod po ay open hand. Right? Kaya, ano pong principle nito? Anong message sa atin? Even the smallest letter na sinunod ni Jesus para sa atin, as an open hand, tinanggap niya po tayo. Tanggap tayo ng Panginoon. Sabi mo, kahit napakaliit, that represents an open hand. Jesus said, come to me. And your life will never be the same again. Can we say amen?